Matinding kaguluhan at matinding kahirapan ang nangyayari ngayon sa loob ng Iran. Hindi dahil sa muling umatake ang Amerika sa Iran, hindi rin dahil sa nagsagawa ng muling pag-atake ang Israel sa Iran, kundi ito ay sa matinding sandata ng mga civilians na mga Iranian. Anong bagay ito? Paano nila ito ginawa? At bakit nababahala ng husto ang gobyerno ng Iran? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, dating gawi, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 28, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang West Asia, partikular sa loob mismo ng Iran. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa kaganapan na nangyari nito lamang nakaraang mga buwan, na kung saan nagsagawa ng joint strike ang Amerika at Israel sa loob ng Iran. Maraming mga infrastructures ang nawasak, maraming mga buhay ang nawala, hanggang sa nagkaroon ng maraming mga pag-uusap para tigilan ang giyera. Walang nangyari hanggang sa nagkasundo na ang Amerika at Iran at ngayon namamayagpag ang isang ceasefire. Ceasefire na kung saan hindi gusto ni President Donald Trump ang nakapaloob dito. Ceasefire na fragile na sa kaunting pagkakamali lamang ng magkabilang panig ay maaaring umusbong muli ang isang napakalaking digmaan. Ngayon, sa loob ng Iran mga kaibigan ay isang napakalaking kaguluhan at isang napakalaking kahirapan ang nangyayari. Ito ay dahil sa kumilos ang napakaraming mga sibilyan sa Iran, sapagkat noong mga nakaraang buwan ay nagsagawa na sila ng kilos protesta upang pabagsakin ang Ayatollah regime, pero karamihan naman mga kaibigan ay sumusuporta pa rin sa Ayatollah regime. Pero marami din ang ayaw na, at sa pagkakataong ito naglabasan ang maraming kilos protesters at kanilang ipinagsisigawan na gumawa ng paraan ang Iran para sa ikabubuhay ng maraming mga Iranians. Hindi maikakaila na talagang napakahirap ng situation ngayon sa Iran sapagkat napakaraming mga infrastructures ang mga wasak. Marami sa mga infrastructures dito ay pinagkukunan ng pinagkakabuhayan ng maraming mga Iranians. Marami dito ay nagtatrabaho pero wala na itong matrabahuan sapagkat wasak na wasak ang maraming mga buildings. At dahil walang trabaho, walang pera. At dahil walang pera, walang pagkain. Maliban pa riyan, hirap na hirap din ngayon ang Iran dahil sa kakulangan ng tubig. Dahil marami sa mga tubo na pinagkukunan o dinadaluyan ng tubig ng Iran ay nawasak sa mga airstrike ng Israel. At ang pinakamalubha sa lahat, ang pagkain ng maraming mga Iranians. Kaya hindi na sila nakatiis. Sila ay nagtipon-tipon sa mga lansangan upang ipanawagan sa gobyerno na gumawa ito ng paraan. Yan ang pinakamatinding sandata ngayon na ginagamit ng mga Iranians. Marahil, pinapakinggan din ito ng United States of America maging ng United Nations. Bakit naman nababahala dito ang United Nations? At bakit nababahala dito ang Iran? Well, ang sagot ay napakadali lang. Alam ng buong mundo na ang Iran ngayon ay hindi pa basta-bastang mapapasok. Kung idadaan sa himpapawid ang tulong na nagmumula sa ibang bansa, hindi rin ito madali sapagkat hanggang ngayon ay nakaantabay pa ang puwersa ng Amerika malapit sa Strait of Hormuz at walang sino man ang basta-bastang makakapasok at makakalabas. Kung idadaan naman sa submarine o sa ilalim ng karagatan, hindi rin ito madali sapagkat ang Strait of Hormuz ay nagkalat ngayon ang mga mines ng Amerika. Minsan na rin itong sinubukan ng Russia. Alam ng buong mundo na magkaibigan ang Russia at Iran
nagpadala ito ng mga tulong sa Iran gamit ang submarine pero hindi ito nakatuloy sapagat hinarang sila ng puwersa ng Israel at ng puwersa ng Amerika. Naditikan kasi ng puwersa ng Amerika at Israel ang submarine ng Russia na papasok na sana sa Iran kaya sinabihan ito ng puwersa ng Amerika na huwag piliting pumasok at kapag magpupumilit itong pumasok sa Iran ay gagawa sila ng military action. Mabuti na lang at nakinig ang submarine ng Russia. Ang punto natin mga kaibigan, hindi basta-bastang makakapasok ang anumang tulong ngayon sa Iran. Kaya lahat ng mga ikinabubuhay ngayon ng Iran ay nagmumula lamang mismo sa loob ng Iran. At yan nga ang mahirap dahil alam natin na talagang wasak na wasak ngayon ang maraming bahagi ng Iran. Nababahala ngayon ang gobyerno ng Iran dahil sa mga panawagan ng maraming mga Iranians. Kaya agad na nagpulong ang IRGC at mga matataas na pinuno nito upang bigyan ng solusyon ang mga sigaw ng maraming mga Iranians. At dahil bago pa lamang ang balitang ito, wala pang isinapublikong paraan ang Iran kung paano nila susolusyonan ang hinihingi ng maraming mga Iranians. At kung anuman ang magiging paraan ng Iran, yan ay isa sa ating mga tututukan. At sa kabilang dako mga kaibigan, nadismaya si President Donald Trump. Ito ay may kaugnayan sa ceasefire deal ng Amerika at ng Iran. Nais kasi ng Iran na alisin na ng Amerika ang kanilang blockade malapit sa Strait of Hormuz. Pero ayaw na ayaw itong gawin ni US President Donald Trump. Isa lang daw itong trap. Kaya nananatili pa rin ang paninindigan ni US President Donald Trump na hindi nila aalisin ang kanilang blockade sa Strait of Hormuz at sa mga daungan ng Iran. Samantala, ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay naghihintay ng green signal mula sa United States of America. At ang signal na ito ay kung muling magsasagawa ng pag-atake ang Israel sa Iran. Sa ngayon ay tahimik ang lugar sa West Asia. Walang pambubomba ang Amerika na ginagawa sa Iran. Ganon din ang Israel. Ganon din ang Iran, walang ginagawang pag-atake sa anumang bansa sa Middle East. Pero nariyan ang araw-araw na mga pambabanta ng magkabilang panig. Mga kaibigan, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. At upang mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito, ang Usapang Banal, sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.